Okay, welcome po muli sa ating munting YouTube channel. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. At ipaalala ko lang sa mga bago pa sa ating YouTube channel na tayo ay hinahanap sa Pilipinas. Para magpagawa ng baril tayo po ay 20 years nang wala sa Pilipinas. Babakasyon lamang tayo ng isang buwan kada taon. So wala po ako dyan, hindi niyo ako matatagpuan at wala po akong shop dyan. Dito na po ako nagtatrabaho sa Mayadin Shooting Range sa Kuwait sa looban ng 20 taon. So hindi po ninyo makukuha ang aking serbisyo. Kung kayo may problema sa baril at gusto ninyo malaman ng kung anong dapat gawin, magtanong lamang po kayo dito sa ating YouTube channel. At sasagutin ko yan sa abot ng ating maliit na kaalaman. At wag po sa Messenger, hindi pa ako sumasagot sa Messenger dahil pag ako ay gumawa ng videos, gusto ko dito ko i-upload sa YouTube para all over the world ng kahit nasa ang Pilipino ay maunawaan yung sinasabi ko kung nakakaintindi ng Tagalog. Okay yan po. Hindi po sa Messenger. Hindi po ako magiging private na tutor ninyo. Okay yan. At bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Elimar Time. Sabi ni Elimar, muntik na maging Elmer O sabi niya, Sir Elmer, tanong ko lang ano kaya ang posibleng problema kung yung basyo na iwan sa chamber at nakaipit sa puwit ng extractor. Tapos nakaatras lang ng kaunti yung slide. Tapos hindi maikasa ang slide, parang may nakaangkla sa loob. Pasado naman ang barrel chamber test gamit ng bond paper gaya ng itinuro mo. 16 pounds ang recoil spring, puro factory load. Ang bala gamit ko walang reload. Stock at wala po akong binago sa baril mula nang binili ko Norinco 1911 Commander size 45 ACP high cap po yung unit ko. Sana po mabigyan pansin ang katanungan ko. Salamat at mabuhay po kay Sir Elmer. So medyo pinaisip ako nitong problema na ito. Alam niyo ang pinakang mahirap ay yung troubleshoot na hindi mo naman hawak yung baril. So sasagutin natin yan sa abot ng ating malit na kaalaman. Pero bago yan, gusto ko lang munang pasalamatan yung ating mahigit na 39,600 plus na mga subscribers. Siguro bukas ay 39,700 na. Okay, at ako magpapasalamat sa mga nagsishare, mga naglalike, at bagaman mabagal yung pag-angat natin ay patuloy naman na umaangat. Okay, yun lamang ay masaya na ako dahil sa inyong pagsishare. So please share lang at like and share lang at paki-thumbs up para lumaki pa yung ating YouTube channel dahil nga po tayo ay isang charity vlogger. Yung kinikita po ng ating YouTube channel ay tinutulong natin sa 6 na estudyante na ating mga beneficiaries. Dati na po ako nagpapaaral pero minabuti ko na gumawa ng YouTube channel para madagdagan yung ating mga beneficiaries. So dati 2, ngayon ay 6 na. Bagaman kulang pa, ako naman ay nagpapasalamat sa inyo, lalo tigito sa mga silent viewer na hindi nag-i-skip ng ads sapagkat yan po ay malaking tulong na. At lalo tigit ko pong pinasasalamatan yung mga nagpapadala ng tulong dito sa ating GCash number para po sa ating mga beneficiaries. Okay, pasasalamatan ko lamang. Shout out kay Alfredo Isidro, Ordosipay ng Las Piñas, kay Architect Arnel Salvador ng Kuwait, kay Jubil Platoon, Boy Umay ng Riyadh, Saudi Arabia, kay Umbit ng Kia Motors, kay Anthony Evangelista ng Pasay, kay Conrado Ilulelio, kay Junard Diaz at merong ayaw magpakilala, tawagin na lang nating Sir Adrian. Okay, maraming salamat po. Hindi po tayo tumitingin sa laki ng halaga. Kung tayo ay maraming nagtutulong-tulong, kahit yan ay maliit, yan po ay malaki ang magagawa. Ayan, at special thanks lang kay Boy Umay, kay Jubil Platoon ng Riyadh, Saudi Arabia dahil siya ay bukod sa pagpapadala sa ating GCash, nagpapadala rin siya sa ating, nagpapalipad siya sa ating mga premiere na mga videos. Okay, thank you very much. At sana marami pang maging Boy Umay. Okay, so ayan, sasagutin na natin yung katanungan ni Elimar Time.
So, ganito ang pagkaintindi ko. Okay, wala itong bala ha. Wala itong bala. Pumutok. Ngayon, nung bumalik yung basyo, nakaangat lang ng kaunti na ganyan. Ibig sabihin, nakaganyan yung pumutok. May basyo doon, nakakagat. Kumbaga ganito ang forma nung Tingnan ko lang muna. Demonstrate ko lang muna sa inyo. Kumbaga yung basyo ay saglit lang ha. Kumbaga yung basyo ay nakatangay sa extractor. Ang sabi niya, nakatangay sa extractor. Liliwanagin natin ha. Nakatangay sa extractor. Pero hindi pero nakaangat ng kaunti. Okay, nakaangat ng kaunti. Dali ha. Yan. Kumbaga yun. Kumbaga nakaganyan Kumbaga nakatangay pa rin. Pero hindi ang ay naka-atras lang ng kaunti itong slide. Nandun yung basyo sa loob. At pag hinatak mo ay matigas para daw may nakaangkla sa loob. So, yan ay troubleshooting na mahirap. Ito ang nakikita ko dyan. Ang sabi pa niya ay yung kanyang chamber ay walang problema. Dahil tinisting niya nung tinuro ko na coupon band. So ayos doon, pasado doon sa test. Ang isa pa ay ang bala niya hindi reload. So hindi natin pagbibintangan din ang bala. Ang kanyang recoil spring ay pang major load, 16 pounds ang pakaintindi ko. So wala siyang binago doon sa baril. Wala siyang ginalaw. Ang tingin ko ito, dahil hindi ko naman kita, ganito ang gawin mo. Iputok mo ng isang bala ang magazine, ang nasa magazine. Isang bala lang. Natural, pag isang bala yan, ang nakalagay sa ang nakalagay dyan, yaan ay mag-open chamber. Gaganyan yan. Pag isang bala lang ang nilagay mo. Pag yan ay hindi nag-open chamber, ganito ang ibig sabihin yan. Malakas ang recoil spring mo, hindi nakatuno sa bala mo. Kahit may mga bala na kahit pa yan ay factory load, hindi nakatuno sa iyong magazine, sa iyong recoil spring. Ang nangyari diyan, nung pumutok yung ay hindi umeject, bumalik. So pagbalik niya ay ganito yun ang nangyari. Pagbalik niya ay ganyan ang nangyari. Ganyan. So bakit hindi sumagad yung Bakit hindi sumagad yung kumbaga bakit nung bumalik ay medyo nakaatras ng ganyan? Yun ang tanong doon. Tandaan po natin, pag ang bala ay pumutok, ang inyong basyo ay nag-i-expand. Nag-i-expand yan. Tingnan natin yung ibang basyo. Umi-expand yan. So, hindi na nag-home. Kaya, matigas na nga yung hatakin. Nag-i-expand yan. Kaya, ang lahat ng basyo, pag nire-reload, ay nire-resize. Dahil yan ay pumutok na, nung bumalik dyan, ay medyo sikip na. Dahil umi-expand na yan. Kaya pag hinatak mo ngayon yung inyong slide, ay sabi mo, parang may nakaangkla. So, ganun ang nangyayari dyan. Wala na tayong ibang basyo dito eh. Wala na tayo, ganun ang nangyayari dyan. O, kamukha nito, medyo sikip na. Medyo sikip na yan. Pag yan ay galing na sa chamber. Kaya nga, lahat ng mga basyo, na pumutok, nire-resize na yan dahil umi-expand na yan. Ngayon, pumutok yan. Hindi nag-eject. Hindi siya umeject. Bumalik. Medyo sikip na yan. Yan ay sikip na talaga yan. Dahil lalot pag ang lahat ng mga metal, pag uminit, lalot mainit yan ay umi-expand. Umi-expand na yan. Kaya ang sabi mo, ay hindi mo na ngayon, mahirap na ngayong ikasa. Dahil kumapit na ngayon yung basyo. Ang nangyari, yung basyo, pumutok. Hindi naka-tune up
kaya lagi ko sinasabi sa may mga 45 na 1911, kaya nga ang 1911 ay maraming spring. May 16, may 14, may 12, ganyan, meron pang 18. Yung bala na ginagamit mo ngayong bala, kung ano man brand yan, hindi naka-tune up sa iyong recoil spring. Kaya pag pumutok yan, hindi yan mag-i-eject, babalik lamang yan dyan. Siyempre, pag pumutok yan, hindi nag-eject. Sabi mo nakakabit pa rin sa nakakabit pa rin dito kumbaga nakatangay pa rin sa kanyang extractor. Nakatangay pa rin. So ang nangyari diyan ay ganito. Ganito ang nangyari diyan. Ganito Yan. Para maunawaan ninyo. Yan. Ganyan. Para makita ninyo Ganyan. Pumutok. Saglit. Okay. Nahulog Okay, pumutok. Pagputok, hindi siya nag-eject dahil hindi naka-pull blowback. Kumbaga yung kanyang basyo hindi nasundot ng ejector. So mangyayari diyan, bumalik sa chamber. Yan. Ang mangyayari diyan ganito. Babalik lang niya sa chamber. Pagbalik niya sa chamber, ganyan. Pagbalik niya sa chamber, parang ganyan. Yan ay, dahil pagputok niyan, maga na yung basyo. Expanded na yung basyo dahil pumutok na Sikip na yan. Sikip na yan sa chamber. Dahil nga yan ay, ang tawag dito? Dahil yan ay nakaputok na. So, ang mangyayari dyan, ay mahirap mo na ngayong ikasa. Okay? Mahirap mo na ngayong ikasa yan. Dahil sikip na sikip na yung basyo dito Sikip na. Pagputok niyan, expand na. Pagputok niyan, expand niya, bumalik yan. Hindi na yan eksakto. Umexpand na yan. Hindi na eksakto. So sikip na yan. Sikip na yan dyan. Kaya ngayon, sabi mo, pag hinahatak mo ngayon, parang may nakaangkla, sikip na. Dahil nga nakaputok na yung basyo, expand na lahat ng basyo. Pag pumutok, expand na yan. Testingin ninyo yung mga baril ninyo, yung mga basyo ninyong pumutok, isukat ninyo sa inyong chamber. Medyo sikip na yan. Lalo kung ang chamber ninyo ay luma na. Testingin ninyo. Kaya yun ang nangyayari. Pagbalik niyan dyan, at lalot yung iyong slide ay hindi naka-pull back. Kumbaga, kumawang lang ito, tapos bumalik na ganon. So, mahina ang balik nun. Dahil nga, konting kawang lang. So, ganon ang nangyari. Subukan mo magpalit ng malambot na spring. Yun ang mapapayo ko sa iyo. Magpalit ko 16 pound yan, magpalit ka ng 14. At, para matesting mo naman yan, okay, mag-follow up question ka sa akin, kung yung sabi ko sa iyo na kasi hindi nag-eject Ibig sabihin niya, kaya hindi nag-eject, hindi yan naka-pullback. Hindi naka-pullback yan. Ang nangyari diyan, nung pumutok, ay nandito lang, pagputok, bumalik ng ganon. Hindi ka mukha nung malakas ang bala, mag-open chamber yan. Pag yan ay, yung ganon lang pag-testing mo. Ganon ang pag-testing mo. Walang isang bala lang ilagay mo. Yan ay hindi naka-pullback. Yun ang ano ko niyan. Matigas ang spring mo. Hindi naka-tune up sa iyong bala. Hindi ko mo yan ay factory load, ay hindi naka-tune up sa iyong hindi naka-tune up sa iyong spring yan. So yun ang masabi ko sa iyo, magpalit ka ng recoil spring na malambot o di kaya magpalit ka ng bala na medyo malakas. So malinaw. So as of now, yun lang ang nakikita ko doon sa problema mo. Wala akong maisip na iba. Dahil napakahirap ang troubleshooting na hindi mo hawak ang baril. Dapat matesting ko yan.
umatesting mo yan. So, tinuruan na kita kung anong dapat mong gawin. Ganun lamang ang gawin. At yung mga may problema pa na ganyan, ay ganun lang ang gawin ninyo. Okay? Lahat po ng basyo ay nag-i-expand. Kaya nga, pagbalik niya, sikip na. Sikip na doon sa chamber. Kaya pag, sabi mo, pag kinakasa ay parang may nakaangkla. Sikip na yung basyo mo. Kahit testingin ninyo yung mga baril ninyo, yung mga basyo nyo na naipotok, medyo sikip na yan. Medyo mahirap nang ipasok yan. Kumakapit na yan. Lalo pag bagong putok yan, mainit yan, expanded yan. Dahil lahat na nga ng metal, pag mainit ay naka-expand. So yun ang masasabi ko dyan. At sana maayos mo yung baril mo. Okay? So yun lang ang maano ko sa iyo. Sagot ko sa katanungan mo. Actually, medyo mahirap yung tanong mo dahil nga hindi ko naman hawak yung baril, hindi ko na-testing. So far, yun lang muna ang sagot ko. At least, pagka nagawa mo na yung baril mo at na-testing mo, ay mag-comment ka sa akin kung naayos mo para malaman natin kung ano pa ang problema niyan. Okay, so mag-ano lang tayo sa ating community, sa ating mga community Okay, ako'y natutuwa dahil si Chinchin Gutierrez ay muling nag-comment sa atin yung ating lady mechanic na asa na ba yun? So babasahin ko lamang yung mga community spotlight, weekly highlights of your most engaged audience members including your top commenters. Okay, nanguna pa rin si Rayunan, now may 100 plus engagement. Si Robert Almario ay 12. Yan napasama. Si Angel ay medyo bumaba, 38. Si Aliboy Palaboy ay 3. Si JR Teodoski ay 43. Okay, shout out kay Rayunan, kay Robert Almario, kay Angel, gayon din kay Aliboy Palaboy at kay Teodoski, JR Teodoski. Okay? So ayan ang ating mga mag-comment lang kayo at ating ating babasahin yung ating mga nag-comment ngayon. Okay, ako natutuwa lang kay Mechanic Girl, Chinchin Gutierrez, yung ating ampun sa YouTube channel. Okay, sabi niya, nice tie Gunsmith, mabuhay po kayo. Katatapos mag-top overhaul ng 32 engine at polish ng crankshaft. Happy Valentine's Day to all. Okay yan, pinabati kayo ng ating lady mechanic na si Chinchin Gutierrez. Okay, dinanakit ang kamay mo sa pagpalis ng trabaho kayo, magpalis ng crankshaft. Nilalagyan ng liha. Okay, dahil mekaniko tayo. Okay, natutuwa na meron tayong mechanic girl na isa na rin gunsmith. Okay, ayan. At welcome muli, Chinchin Gutierrez, aking anak-anakan. At lagi kang mag-ingat sa trabaho. At ako'y natutuwa na marami ang mga babae rin na nag-ano sa atin, yung nagsusubscribe na. Isa na dyan si Ellen Faller. Okay, so shout out din sa'yo, Ellen Faller. At sana patuloy tayong mag-share ng ating mga videos para mas dumami pa tayo at marami pa tayong matulungan. Okay? Kung may mali ako o kayo pwedeng may maidagdag sa aking mga paliwanag, pwede kayong magdagdag. Okay? Huwag lang ninyo ako sabihan, bubo. Okay, thank you very much sa inyo. Hanggang sa muli. God bless us all.